Kasi ang sabi mo, safe na si Miss Banatanto. Ano bang Opo. problema? Why do you say safe na siya? Ano po kasi sir, bale, for the past months po kasi, specifically po nung December, nandun lang po kasi siya sa kwarto niya, hindi po siya nabibigyan ng assistance tungkol po dun sa complaint niya po na may masakit sa kanya. And as per report niya po sa atin previously last month, hindi rin daw po siya nakakakain ng maayos dun sa lugar po ng employer niya. So by safe po, Mm, what I meant was, dito po kasi for the past OFWs po na natulungan natin, ang lagi po nilang report ay mas okay po sila dun sa MWO kasi po at least dun po libre po yung pagkain nila, hindi na po sila nag-o-overthink kung ano po ba yung magiging sitwasyon nila kinabukasan. Si Jeraville Banatanto ba yung may problema dun sa employer niya na puro lalaki o si Hernandez, si Fernandez yun? iba pa yon. Iba pa yun. Yung sa puro lalaki po, iba pa po yun. Iba Tapos pa yun. napauwi na po Napauwi na natin. natin yun. Galing naman talaga ni Kim. Oo. Oo. Kaya lang, yun nga ang ating kinakapagtaka, no? Why does it have to reach usapang OFW? A-actionan nyo rin naman pala, bakit kailangan magsumbong pa sa atin yung tao at i-air pa natin? Samantalang, kayang-kaya nyo naman palang solusyonan yung mga problema ng ating mga OFW. And at the same time, kayo rin naman ang gagastos. So, why delay the process? Yes, oo. Pero siguro, ang sinasabihin ng ating kaibigan na si DMW Secretary Hans Leo Cacdac, marami rin silang napapauwi na Yes, so, hindi dumadaan sa ang atin. batting average nga natin is 100%. Pero, kung mapapauwi din lang, kung nakukuha natin yung issue, bakit hindi nakukuha ng embahada or ng MWO or ng OWA? Yun lang naman ang ating tinatanong. Yes, kasi nga, they have to approach us. Kasi nga, in most cases, Yung queue. hindi sila pinapansin. Oh, yung queue nga, Meron. kapipilahin ka, mahaba ang pila. Oh.